Magandang araw po sa bawat isa. Ito po si Brother Arthur Macarubo na nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo ako sa mga gagawing pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo. Ito po yung itinagubilin niya bago umakyat sa langit na nandoon sa Mateo 28:19-20. Sinabi doon, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Diyan po ay makikita natin na napakahalaga ng bagay na ito. Mayroon po tayong video doon sa introductory ng mga lesson na ito na ipinaliwanag ko na mayroong 7 bagay kung bakit napakahalaga ng mga batas na ito ng Panginoon Kristo. Ang pagtuturo ng mga batas ng Panginoon Kristo sa mga mananampalataya ay nagpapakilala ng isang tao o tagapagturo ay lingkod ng Diyos. Imposibleng makagawa tayo ng mga alagad maliban na alam nila, naunawaan nila, at isasabuhay nila ang mga batas ni Kristo. Napakahalaga ng bagay na ito na maging prioridad ng sino mang tagapagturo kung siya ay tunay na alagad ng Panginoon. Ang mga batas ng Panginoon Kristo o ang mga utos ng Panginoon Kristo ay para sa lahat ng mananampalataya. Kalimutan muna natin ang ating mga relihiyon, samahan, grupo, sekta. Ang mahalaga ay nagtuturo tayo o nauunawaan natin at maisabuhay natin ang mga batas ng Panginoon Kristo. Ulitin ko po, walang kinalaman dito ang ating relihiyon, ang ating sekta, ang ating denominasyon. Alam po ninyo, sa mga nasa gobyerno, napakahalaga po na matutunan ito ng ating mga nasasakupan. Sa mga pulis, sa mga sundalo, sa lahat-lahat, dapat po ay alam nila ito sapagkat ito ay matatawag na universal law of God. Universal law of God. At alam po niyo, ito po ang huhubog ng magandang pag-uugali sa mga mananampalataya. Makikita po natin sa kanila ang buhay ng Panginoon Kristo kapag ito ay kanilang isinagawa. Ulitin ko po, maaari pong ang mga katuruan ito ay ituro sa sino mang nasa alagad ng batas o sino mang nagtatrabaho sa gobyerno, at makikita po natin kapag isinabuhay nila ang pagbabago sa ating pong pamunuan. Kunin ninyo ang inyong mga grupo, ang inyong mga kaibigan, o kaya sa inyong pamilya. Ano mang grupo, mga kapatid, ay maaari po rito. 2 o 3, okay na po yan. Magsulat po kayo at pagkatapos ay magkaroon kayo ng discussion sa bandang dulo. Maaari po ninyo akong tawagan o kaya ay tanungin kung nais po ninyo, makipagkaibigan po kayo sa akin sa Facebook. At ganoon din naman sa mga makakatapos ng kanilang curriculum sa 70 utos na ito ng Panginoon Kristo, ay maaari po ninyo akong imbitahan para sa inyong graduation at maaari akong makapagbigay sa inyo ng inspirational talk sa panahon ng inyong pagtatapos. Kaya halina kayo at pag-aaralan natin ang mga batas ng Panginoong Kristo. Magandang araw po sa bawat isa. Ito po si Brother Art Macarubo na malugod na nag-aanyaya sa inyo sa pag-aaral na ito. Ito po ang pasimula ng ating sama-samang pagtuklas sa masaganang kayamanan ng kaharian ng Diyos. Naway mamalagi po tayo sa grupo at maging masaya sapagkat ang ating kakamtan sa mga bagay na ito ay hindi lamang pakinabang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat ay pakinabang sa walang hanggan. Yan po ang ating pag-asa. Sa mga seryeng ito ng video ay pag-aaralan natin ang mga utos ng Panginoong Kristo. Yan ay bilang pagsunod sa sinabi niya sa dakilang tagubilin sa Mateo 28:19-20. "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Yun po ang nais natin.
Sundin natin ang Panginoon sa sinabi niya, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ang layunin ng ating pag-aaral ay upang malaman, maunawaan, at maisagawa. Ulitin ko po, at kailangan ay tandaan po ninyo ang layunin yan sapagkat yan po ang nararapat. Number 1, malaman, maunawaan, at maisagawa. Ulitin po natin, sabayan po ninyo ako, malaman, maunawaan, at maisagawa ang bawat utos ng Panginoong Hesukristo. Sa gayon ay maging tunay tayong tagasunod o kaya ay alagad niya. Bago natin talakayin ang mga utos ng Panginoong Hesukristo, mayroon tayong 7 panimulang aralin patungkol sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga rin ng mga bagay na ito kaya ako isinama rito. Alam natin na naparito ang Panginoong Hesukristo hindi lamang para sa ating kaligtasan sa kasalanan, kundi itatag din ang kaharian ng Diyos at ang kanyang bagong pakikipagtipan sa tao. Kaya kung papansinin po ninyo ay merong tinatawag na lumang tipan at bagong tipan. Huwag muna kayong magugulat o malilito sa mga sinasabi kong yan. Yan ay maunawaan din ninyo kalaunan. Magpapasimula na po tayo sa mga aralin tungkol sa kaharian ng Diyos. At nais kong basahin natin ang Mateo 3:2, ganoon din ang Mateo 4:17. Ganito ang sinabi. Mula noon ay nangangaral siya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Kahit di na po natin babasahin ang Mateo 4:17, pero titingnan pa rin ninyo, ay makikita nyo na pareho ang laman ng 2 talatang ito. Yan po ay mga pangangaral ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesukristo. Humigit kumulang na 400 taon ang pagitan ng luma at bagong tipan. Sa panahong yan ay walang naitalang pangungusap ang Diyos sa tao. Nang dumating ang panahon upang tuparin ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas at pagtatatag ng bagong pakikipagtipan, ang naunang mensahero ay si Juan Bautista at ang Panginoong Hesus. Parehong-pareho ang kanilang naging mensahe at ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Isipin natin ang mga tagapakinig niya ay mga Hudyo. Sanay sila sa salitang kaharian. Sila ang mga taong pinili ng Diyos at aktibo sa kanilang relihiyon, mga taong nagsasabing kilala namin ang Diyos, mahal namin ang Diyos ang aming Ama, ang Diyos ang aming tagapagligtas, ngunit isang bagay ang kulang at kinakailangan nilang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nais kong pansinin ninyo ang katotohanan na malamang ay inaangkin din natin yung mga sinasabi ng mga Hudyong yon. Na sinasabi nila, kilala namin ang Diyos, mahal namin ang Diyos ang aming Ama, ang Diyos ang aming tagapagligtas. Subalit alam natin na sila ang nagpapatay sa Panginoon. Naway maging maingat tayo sa katotohanan yan na hindi yung ating inaangkin ang katotohanan, kundi yung ating kalalagayan sa ngayon sa harapan ng Diyos. Mayroon po tayong katanungan dito na nais kong saglit na pag-usapan ng bawat isa kung kayo ay nasa grupo. Nakadisenyo po pala ang mga bagay na ito para sa mga grupo. Nawa po, kung panoorin ninyo mag-isa, okay din po. Pero nawa kalaunan, bumuo po kayo ng grupo na nagnanais mag-aral ng mga ganito. Nais kong sabihin sa inyo, na walang kinalaman dito ang relihiyon. Ito ay pagtupad sa sinabi ng Panginoon. Alisin muna natin ang mga grupo, sekta, relihiyon, kundi maging masunurin tayo na alamin ang mga katotohanan ito. At nasa sa inyo na rin po, kung ayaw ninyo ng aking paliwanag, maaari kayong tumuklas sa Biblia kung ano pa ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. So narito na po ang katanungan na inyong pag-usapan saglit at pagkatapos ay bumalik kayo upang ituloy ang panonood sa videong ito. Ito ang tanong. Ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang salitang kaharian ng Diyos? Ulitin ko po. Ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang salitang kaharian ng Diyos? Sige po, pag-usapan niyo ang tanong na yan. Bawat isa ay magbigay ng kanyang saloobin at pagkatapos ay bumalik po kayo sa panonood sa video.
Magbabalik po tayo. Ang Biblia ay tumutukoy ng isa sa apat na bagay kapag binabanggit ng kaharian ng Diyos. Ang una ay ang langit. Ganito ang sabi ng awit 103, talatang 11. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon ay nilikhay maghaharing walang hanggan. So diyan po ay makita natin na ang Diyos ay may kaharian sa langit, siya ay may trono doon at maghahari magpakailanman. Walang hanggan ang kanyang paghahari. Yan po ang number 1. Nais ko lang din linawin sa inyo na sa Biblia ay meron pong 3 binabanggit na langit. Ang una ay yung tinatawag na atmospheric heaven, pangalawa ay yung heavenly bodies heaven, at yung pangatlo, yung third heaven na makikita sa 2 Korinto 12, yan po ang kinaroroonan ng kaharian ng Diyos. Ang pangalawa kapag binabanggit ang kaharian ng Diyos ay ang pangako ng Diyos na bagong kaharian. Sinasabi sa Pahayag 21:1-5, 22:1-6. Diyan ay itatatag na ang bagong kaharian ng Diyos, isang bagong langit at lupa, wala na ang dating langit at lupa at doon ay lahat ay bago na. Yan ang pangako ng Diyos na bagong kaharian niya. Paghaharian tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa walang hanggan at marami po kayong matutuklasan sa bagay na yan. Hindi ko muna ipapaliwanag ngayon. Nais kong masurpresa kayo. Subalit ito ay mga hindi inaasahan ng tao at hindi maikukumpara sa mga bagay na tinatamasa natin sa mundong ito na nilalang ng Diyos. Ang bagong kaharian yon ay tahanan ng mga maliligtas. Makakasama nila ang Diyos sa walang hanggan. Wala nang sakit, dusa, paghihirap sa kaharian ng Diyos na yon. Masasabi ko na lahat ng mga pasakit na nararamdaman natin ngayon o nararanasan natin ngayon sa kaharian ng Diyos ay hihigitan pa niya yung dating kalalagayan ng Garden ng Eden bago pumasok ang kasalanan. Tandaan po ninyo ang sinasabi kong yan at yan ay sigurado kong mauunawaan ninyo kapag binasa ninyo ang Pahayag, Kabanata 21 at 22. Pangatlo na kaharian ng Diyos ay ang kaharian niya na dumating ng may kapangyarihan. Mababasa natin sa Marcos 9:1 na sinabi, hindi lahat ng mga nandirito ay mamamatay bago dumating ang kaharian ng Diyos ng may kapangyarihan. Nangangahulugan yan na sa panahon na nangangaral ang Panginoon, yung mga tagapakinig niya ay sinabi niya na hindi sila mamamatay lahat, makikita nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos. At ako'y naniniwala na yan ay naganap sa panahon ng dumating ang banal na Espiritu. Yon ang nagbigay ng makapangyarihang pamumuhay sa mga tagasunod ng Panginoon. So that is another kingdom of God in the Bible. Yung pagdating ng banal na Espiritu. Ang pang-apat na ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga pangangaral. Sinabi niya na repent for the kingdom of God is at hand. Nais kong sabihin sa inyo na sa aklat lamang ni Mateo ay nabanggit ng Panginoon ang kaharian ng Diyos ng 55 times. Kasama na rin diyan ang kaharian ng langit. Baka may paliwanag ko rin yan sa inyo ang kaibahan ng kaharian ng langit at kaharian ng Diyos. May kaunti pong kaibahan yan, pero minsan ay pareho lang ang tinutukoy niya. Nawa ay magkaroon ako ng pagkakataong ipaliwanag sa inyo ang bagay na yan. At dahil na rin sa paulit-ulit na pagbanggit ng Panginoon ng kaharian ng Diyos, ay minsan ay tinanong siya ng mga Pariseo, nasaan na ang kaharian ng Diyos na sinasabi mo? Sapagkat yan ay paulit-ulit nilang naririnig sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa Lucas 17:20-21, ang ganito, ang paghahari ng Diyos ay hindi darating sa inyong maingat na pagmamanman, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumating na at ito ay nasa puso ng mga tumanggap nito. So sinabi ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay dumating na
at ito ay nasa puso ng mga tumanggap nito. Yan po ang sinasabi ng magandang balita Biblia. Sa iba naman ay sinasabi niya, for the kingdom of God is within you. Nangangahulugan na sa panahon na yan, hindi pa dumarating ang banal na Espiritu, ang paghahari ng Diyos ay dumating na siyang sinasabi ng Panginoon. So yan po ang pang-apat. Ulitin ko po, ang una ay langit, kaharian ng Diyos, sa kasalukuyan ay nandoon. Pangalawa ay ang pangako ng Diyos na bagong kaharian. Pangatlo ay ang paghahari niya ng may kapangyarihan na dumating sa panahon ng banal na Espiritu at ang kaharian niya sa panahon na sinasabi niya sa mga Israelita na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Alam po ninyo, marinig man natin ang mga bagay na ito, maunawaan man natin ang mga bagay na ito, kung katulad tayo ng mga Israelita na meron silang pagkilala, meron silang pag-angkin tungkol sa kanilang mga kalalagayan sa Diyos, marami silang alam sa mga sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Subalit, isang kulang sa kanila, kaya ito'y pinangaral ng Panginoon, ay upang makapasok sila sa kaharian ng Diyos. So, ganun din po sa atin. Ano ang saysay na malaman natin ang mga bagay na ito? Ano ang saysay na maunawaan natin ang mga bagay na ito kung hindi natin maranasan? Kaya sasabihin ko po sa inyo kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa ngayon ay makikita ninyo na binibigyan na natin ng application ang ating mga natututunan sapagkat yan ang sabi ng Panginoon, turuan silang sumunod. Ibig sabihin ay maranasan na isagawa ang kanilang mga napapakinggan. Kaya ang katanungan, paano makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang una ay kailangang sampalatayanan ang Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas na siyang sugo ng Ama na tagapagligtas. Hindi pa po nagtatapos diyan. Makikita natin na siya mismo ay sinasabi niya, repent for the kingdom of God is near or at hand, na nangangahulugan ang pagsisisi ay requirements sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. At nais kong malaman natin na ang tunay na pagsisisi, ikaw ay mamighati sa iyong nasirang relasyon sa Diyos. Yan ang unang-una sa lahat. Kailangang makita mo na ikaw ay hiwalay sa Diyos. Ikaw ay makasalanan katulad ng lahat na nabuhay na ipinanganak sa mundong ito maliban sa Panginoong Jesucristo. Ay sinasabi ng Roma 3:23 na lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God, at dahil sa kasalanan yan, nahiwalay tayo sa Diyos. Kailangan mong tanggapin at aminin na ikaw ay nagkasala at ikaw ay hiwalay sa Diyos. Tandaan po ninyo na maraming aspeto ang pagsisisi. Bagamat meron pang sinasabi ang mga ilan, hindi po ako kontento doon, kaya ito ay binibigyan ko ng diin sa pagkakataong ito. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan, pag-ayaw sa kasalanan, at pagkatapos ay magdesisyon kang sumunod sa Panginoon. Sapagkat tayong lahat ay parang mga tupang ligaw na nagkanya-kanya ng landas at kailangan tayong maibalik doon sa landas ng buhay sa halimbawa ng Panginoon. So, hindi ka makakasunod sa Panginoon hanggat hindi mo matututunan yung mga bagay na nandoon sa kanyang ipinag-uutos. Subalit sa ngayon, kapag ikaw ay totoong magsisisi sa iyong mga kasalanan, aminin mo ito ng totohanang nalayo ka sa Diyos at marami kang nagawa laban sa kalooban ng Ama, ay mararanasan mo ang habag ng Diyos. Napakahalaga ng bagay na yan sapagkat diyan magpapasimula ang relasyon mo sa Diyos ng tama. At diyan din magpapasimula na sa ating kapanahunan ay pagkakaloob niya ang kanyang Espiritu sa iyo upang tulungan ka na lumakad na katulad ni Kristo, mapagtagumpayan ang kasalanan at gayon din na masunod mo ang kanyang mga tinatawag na supernatural na batas. Yun ang kanyang mga utos.
So, sumampalataya sa Panginoon Jesucristo na siyang Mesyas, magsisi sa iyong mga kasalanan, at sa ating kapanahunan ay nararapat ang pagpapabautismo. Unawain po ninyo ang katotohanan yan. Ang tunay na bautismo ay hindi pag-anib sa anumang grupo o relihiyon. Bagamat ito ay maraming ibig sabihin. Kalaunan ay matututunan ninyo yan na may natuklasan akong mahalagang bagay na ginagawa ng Diyos sa panahon ng pagpapabautismo. 12 bagay. At yan po ay hindi ko masyadong naririnig kaya't marami ay iniisip nila na tama lang yung pananampalataya pero hindi mo yan mapaghihiwalay sa sinabi ng Panginoon ang pananampalataya at ang pagpapabautismo. Ganito ang sinabi niya sa Marcos 16:16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kambal po ang dalawang yan. Hindi ka pwedeng sumampalataya lang at iiwanan mo yung pagpapabautismo. Mahalaga po yan. Huwag niyo sabihin sa akin yung nakabayubay sa krus na hindi nabautismuhan na sinabihan ng Panginoon, "Today you will be with me in paradise," sapagkat yun po ay nasa ibang tinatawag na dispensation. Iba ang bautismo sa panahon na yon. At kung nais niyong basahin, hindi ko na babasahin sa inyo, ay basahin niyo ang Gawa 19, 1-7 at makikita niyo na iba ang bautismo sa panahon ni Juan Bautista at ang bautismo sa panahon ng mga apostol. Yan po ang ibig ko sabihin. Wala muna akong panahong masyado dyan sapagkat limitado ang mga oras na ibibigay natin sa bawat video. Pero kung makikita nyo ay napakahalaga ng bautismo ay dahil na rin sa ito ang panahon na tayo ay papasok sa pakikipagtipan sa Diyos. At mamaya ay makikita pa ninyo ang isang katotohanan dito sa susunod. Paano makapasok sa karya ng Diyos? Malala nyo yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3 and 5. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Sa John 3:5 ay sinabi niya, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So malinaw po yan na ang born again na hindi relihiyon, hindi ka ipinanganak na born again, hindi dahil meron kang mga kaugnayan sa mga na born again, ay born again ka na. Lahat ay kailangang maranasan ng bagay na yan, kung kaya't kailangan mong matutunan. Pero makikita nyo na sinabi niya, unless a man is born of water and spirit. Ibig sabihin ay karagdagang paliwanag doon sa born again na sinabi niya sa John 3:3. Ngayon ay nagbigay siya ng kaunting detalye that man has to be born again of water and spirit to be able to enter into the kingdom of God. At nais kong makita nyo, yung tubig dyan ay tubig talaga yan. Yan ang ibig ko sabihin sa bautismo kanina. At ang espiritu dyan ay capital letter S, kung kaya't yan ay tumutukoy sa banal na espiritu. So kapag kaya ay naisagawa natin, tayo ay makakapasok na sa kaharian ng Diyos. Mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Pangako ito ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko ito sinasabi, kundi ito ay nasa salita ng Diyos. Kailangan nating paniwalaan at sampalatayanan na nagaganap sa atin ang katotohanang nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos at bahagi na rin diyan ang pagiging anak ng Diyos sa atin. Pag-uusapan naman natin ang katanungan ito. Sino ang mga hindi makakapasok sa karya ng Diyos? Sino ang mga hindi makakapasok sa karya ng Diyos? Basahin ko po sa inyo ang unang Korinto 6:9 at 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait sa kapwa, nandadaya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, marami sa atin ang gumagawa ng ganyan na hindi natin alintana dahil tayo ay may relihiyon at sumasamba tayo sa ating relihiyon. Ang ibig ko sabihin ay sa mga gawain, sumasama tayo
At ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na kahit tayo ay nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, mapaglasing, nanlalait sa kapwa o nandaraya, ay nagkakaroon tayo ng pakiramdam na ligtas tayo. Makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Yan po ang sinabi ng apostol. At yan ang katotohanan na kung tayo ay gumagawa nito, kahit anong kapangyarihan ng relihiyon mo, sapagkat ang problema natin ay kasalanan at tanging ang Panginoong Kristo lang ang makakapagligtas sa atin sa kasalanan. Huwag tayong umasa na maliligtas tayo ng grupo, samahan, sekta, relihiyon sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay nangangailangan ng pagbububo ng dugo para magkaroon ng kapatawaran. At yan ang sinasabi tungkol sa Panginoong Kristo na nabubo ang kanyang banal na dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Malinaw po ba yan? Huwag na nating dayain ang ating mga sarili para tayo ay mapabuti. Panahon na para tanggapin natin ang katotohanan. Ito ay salita ng Diyos. Hindi niya hiningi ang ating suggestion upang sa gayon ay mapabuti tayo. Dahil kung tayo magbibigay ng pamantayan, isasama natin lahat ng mga kasalanan ito at iisipin natin na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Pandaraya yan sa iyong sarili. Ganito naman ang sinasabi ng Galatias 5:19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong mga bagay. So tandaan po ninyo, uulitin ko po sa inyo ang mga kasalanang nakasulat dito, huwag na nating ipagpilitan sapagkat sinabi ito ng Diyos sa ikabubuti natin. Ganito ang sabi niya, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Kung babasahin ninyo, ang Roma 8:5 ay sinasabi niyo doon na sino mang nabubuhay sa gawa ng laman ay mapapahamak. Ulitin ko, ito ang mga ginagawa ng mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ayon sa salita ng Diyos. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas o walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Muli ay binabalaan ko kayo, sabi ni Apostol Pablo, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong mga bagay. Nais ko muli kayong bigyan ng babala na huwag nating dayain ang ating mga sarili na kung gumagawa tayo ng ganito, kahit kabilang pa tayo sa sekta, grupo, relihiyon, tayo ay palasimba, nag-iikapo, hindi po nababayaran ng Diyos sa pamamagitan ng ganyan. Ang kanyang hinihiling sa atin ay kung tayo'y sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang mga salita, ay pagsisihan natin ang mga kasalanan ito, mamighati tayo, at tayo ay magdesisyong sumunod sa Panginoon. Sinabi pa sa Pahayag 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mamamatay tao, mapakiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre. Yan po ay higit sa impyerno. Yan yung pinakagitna ng impyerno. Lawa ng naglalagablab na asupre. Yan ang destinasyon ng mga tao na gumagawa ng mga nabanggit na kasalanan dito. Ulitin ko po,
Ganito ang sinabi sa talatang yon. Subalit malagi makasasapitan ng mga duwag. Ang duwag diyan ay hindi yung mahilig sa away, matapang sa away. Ang duwag ay hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan, ang mga salita ng Diyos at manindigan dito. Yan ang mga duwag sa mata ng Diyos. Mga taksil. Mga taksil ay hindi nakafocus sa Diyos ang kanyang puso o kaya ay gumagawa ng pakikipagtalik sa hindi niya asawa. Mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mapakiyapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na sukre na siyang pangalawang kamatayan. Itatapon sila sa final destination ng mga kaaway ng Diyos. Si Satanas ang makakasama nila sa walang hanggang pagdurusa sa lugar na yan, kaya ito ay hindi po biro. At muli kong sabihin sa inyo, kahit may relihiyon ka pa, may samahan ka pa, may grupo ka pa, may denomination ka pa, kung ano-ano ang inaangkin mo, maliban na ikaw ay mag-ayos ng iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi ka makakaligtas sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan. Sinabi pa ng Panginoon, Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng mga himala. Subalit sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng kasalanan. Bibigyan ko lamang po ng konting paliwanag, mga kapatid. Itong mga nagsasalita rito ay minsan kumilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi sila ateista o mga relihiyon na hindi kumikilala kay Jesus. Sila yung mga relihiyon na naniniwala sa Biblia at alam nila na ang tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Siyang isinugo ng Ama. At sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Nangangahulugan po ito na kapag ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos, kailangan mo na magkaroon ng desisyon na sumunod sa Kanya, gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga na malaman natin ang mga batas ni Kristo, maunawaan natin ito para maisagawa natin. At sinabi pa nga niya na marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Ano yung araw na yon? Araw ng paghuhukom. Panginoon, Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Na ang mga taong ito ay tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Subalit hindi sila nagsasagawa ng Kanyang mga sinabi. Malala ko yung sinabi ng Lucas 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, subalit hindi naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi? So makikita natin dyan na may mga tumatawag sa Panginoon ng Panginoon na hindi nagsasagawa ng sinasabi ng Panginoon o kaya hindi sumusunod sa mga sinasabi ng Panginoon. At ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay tatanggihan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, minsan lamang tayong mabuhay sa mundong ito. Ito ang pagkakataon natin upang ngayon ay makapasok na sa kaharian ng Diyos na dumating na, at yung mga nakapasok sa kaharian ng Diyos sa ngayon, sila na lamang yung ililipat sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Wala nang pagkakataon doon para magsisi, magbagong buhay, gumawa ng kalooban ng Diyos. Ngayon na ang panahon. Today is the day of salvation. At kapag ka na mismo ang pagkakataong ito, magiging malaking panghihinayang ang aabutin mo pagdating ng araw. Kapatid, kaibigan, walang kinalaman dito ang ating mga relihiyon at sekta, grupo, organisasyon. Si Kristo po ang kailangan nating sundin. Siya lang ang galing sa langit na isinugo ng Ama upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Si Jesus ang mabuting balita sapagkat siya ang tanging solusyon
ng kasalanan. Tingnan niyo to. Sinabi ng mga anghel, I bring you good news of glad tidings for all people. All people. Lucas 2:11. Para sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin niyan, bata, matanda, mahirap, mayaman. Sinasabi ko po yan sapagkat ngayon ay may mga ibanghelyo na hindi pang mayaman sapagkat ang ipinapangako nila ay Jesus na tagapagbigay ng mga pangangailangan sa mundong ito. Hindi po. Ang tunay na Jesus ng Biblia ay solusyon sa kasalanan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan at siya ang nagbibigay ng banal na espiritu na tutulong sa atin para tayo ay magtagumpay laban sa kasalanan. Nais kong hilingin sa pagkakataong ito na iyuko po ninyo ang mga ulo at ipikit ninyo ang inyong mga mata habang tinatanong ko sa inyo ang mga katanungang ito. Sa tingin mo ba ikaw ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos? Bakit? Pangalawang tanong, ano ang malaking hadlang sa buhay mo ngayon? Handa ka na bang isuko ito sa Panginoong Hesus? Ang magandang balita, maaari kang makapasok sa kaharian ng Diyos sa oras na ito kung mananalig ka kay Kristo na siyang anak ng Diyos at tanda ng iyong pananalig sa Kanya ay magsisi ka at magpasyang tumalikod sa kasalanan, ganun din naman ang pasyang sumunod sa Kanya. Nararapat ka ring magpapabautismo, hindi para magkaroon ng paglipat sa ibang grupo, kundi ito ay daan upang lubusan kang linisin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Nais mo ba na manalangin, na ipahayag sa Kanya, na nais mong makapasok sa Kanyang kaharian sa ngayon? Nais ko pong manalangin para sa atin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan na kahit kami ay makasalanan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang magkaroon kami ng daan o pagkakataon na maligtas sa mga kasalanan namin. Maraming salamat po sa pag-aaral na ito. Bigyan niyo ng kauhawan ng bawat isa na matuto sa mga katotohanan ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.